Pasay. O napapanood nyo naman po ay sa Pasig City. Mukhang naproklama na yata si Mayor Vico Iga natin, Soto. Pia. Ayan. Okay. Nandun si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Ito at kasalukuyan ng ginagawa ang proklamasyon dito sa Pasig City. 5:24 AM kanina nang makumpleto yung mga transmission ng mga boto. At itong nasa stage ngayon ay si Mayor Vico Soto. Vico Soto garnered 351,392 351,392 votes ang nakuha nitong si Mayor Vico Soto. Ito na ang kanyang magiging huling termino dito sa Pasig City. At samantala naman ang kanyang magiging Vice Mayor ay si Dodot Jaworski pa rin na may 290,237 votes. Kanina pang madaling araw natin naririnig na. Subukan ko. Okay. Kailangan mo daw ma-interview si Vico. Dapat. Okay. Sana, no? Yung naging plataforma ni Mayor Proclaimed Vico Soto ay good governance. Di ba? At sana yun ang maging plataforma ng lahat. Kasi ito, at least may maipagmamalaki siya sa naging serbisyo niya sa Pasig City. At ito na nga ang kanyang ikatlong termino, so huling termino Huling niya termino na niya. bilang mayor. At Marami ang nag-aabang bilang isa sa mga kumbaga next generation ng mga politicians sa Pilipinas. Isa si Vico Soto doon sa inaabangan ng mga tao kung ano bang kanyang plano after ng kanyang third term. I know that's looking maybe far ahead, pero of course, meron tayong inaabangang eleksyon sa darating 3 taon. Pero for now, ang importante ay makapagserbisyo si Mayor Vico sa Pasig sa kanyang pangatlong termino. oo, sabi mo nga, Atom, one of the new generations of politicians or government leaders na nakikita natin. Kasi si Mayor Vico Soto is actually one of the youngest mayors rin, no? Sa Metro Manila. Lalo na nung tumakbo siya Actually, 9 years ago. Ang kanyang maipagmamalaki talaga sa 2 terminong nauna, hindi siya kinain ng sistema. Binago niya nga yung sistema na talagang yung transparency, ang laki pala ng pera ng Pasig City. Nagulat din siya Kaya yun yung sinasabi niya na kailangan maibalik ito sa mga constituent niya sa Pasig. At mabilisan 3 taon na ato, no? Talaga, Pia, kung anong inaasahan natin na desisyon niya after ng kanyang last term, abay, malaking magiging abangan niya yung taong bayan. Oo, kasi meron siyang meron siyang national prominence which is little kumbaga unusual if not special among local chief executives kasi marami naman tayong mga mayor throughout the country. Of course, Pasig is a big city, pero hindi lahat sa kanila ay matunog ang pangalan even on a national level. Tinangkapang ang batuan siya ng putik nitong mga huling araw, pero nagpapakita siya ng mga dokumentong wala siyang ginagawang anumang irregularidad. Kaya kahit ano sigurong pagsisikap niyo, kung malinis naman talaga yung tao, di ba? At Yung magandang serbisyo mo lang talaga ay maisasampal mo doon sa kalaban mo.
At sabi nga nila, di ba, mapapansin natin, di ba, naalala natin yung kanyang unang proklamasyon. Kasama niya, magulang niya, di ba, mga miyembro ng pamilya. Eto, kita natin, mag-isa siyang umakyat ng entablado. Siguro gano'n, no? Pag ikatlong termino mo na. At talagang parang business is business, work is work. At eto, nakikita natin Pero sa ng kanyang vice mayor. kabataan, hindi lang pagkapanalo niya inaabangan, pati yung kanyang personal na relasyon. Di ba? Laging pag umaharap sa tao, tinatanong sino ang kanyang, di ba? Mga ganun na ganun. Pero siya talaga nakatutok muna sa kanyang trabaho. Oo. So ito, si Dodot Jaworski. Jaworski. Kasama si Mikey. So kanilang tandem. At ito, si Congressman Romulo. Roman Romulo. At si, ayan. Ang kanyang kita na agad asawang natin. si Shalani. We, the undersigned members of the City Board of Canvassers, do hereby Nico, anong nangyari yan? that we have truly canvassed the votes cast Proclamation naman ni 519 Dodot Jaworski as Yes, as Vice Mayor. Vice Mayor ng Pasig. So sabay sila, no? Ni Mayor Vico Soto from the very beginning. Oo, sila talaga yung tandem. attached hereto and forming part hereof is a statement of votes by precincts as garnered by each candidate for the office of the Vice Mayor. That after such canvass, it appears that Dodot Jaworski garnered 290,237 votes for the office of the Vice Mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected Vice Mayor of the City of Pasig. Sa kanyang signature, naabutan niyo ba yun? Oo, equestrian. Bakit? Oo. Tinatanong mo kung naabutan mo yan. Kasi May syempre, problema tayo, Pia. tinatanong rin kita, Igan, naabutan mo ba yun, Igan? Hindi yung pirma, yung talagang pagpunta niya rito. Contract signing. Contract signing. Congratulations sa Pasig kompleto na. At ito, nakikita niyo po sa ating screen din ang nanalong mayor sa Albuera, Leyte. Si Mayor Kerwin Espinosa. Oo. Nagbibigay siya ngayon ng pahay. Kung matatandaan natin, naging biktima po ng ambush yan habang sa gitna ng kampanya. No? At kagabi nga, no, hinintay talaga nila yung huling clustered precinct dun sa Board of Canvassers. Kasi noong una nagkakaproblema sa transmission. So mamaya tanong natin kay Nico kung ano ba, manual na ba yung naging pag-transmit? Dinala ba nila dun sa Board of Canvassers o na-transmit rin digitally? Pero talagang hinintay nila hanggat matapos ang canvassing dyan sa Albuera, Leyte. Pero dito, mapapansin natin na siya'y nanumpa bilang mayor na naka-bulletproof vest. Oo. At ayun pa yung, kitang pa yung pinsalang tinamo sa pagtatangka sa kanyang buhay. Pero mahirap pa rin yan, kahit naproklama ka na may banta sa buhay mo. Okay, abangan pa rin natin na iba't iba pong mga proklamasyon pa na unti-unti na pong pumapasok yung inyong mga boto sa transmission, sa mga Board of Canvassers. Yan po yung ilang mga kilalang pangalan na pakinggan natin si Mayor Proclaimed Kerwin Espinosa ng Albuera, Leyte. Mayor Espinosa, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa iyo, Sir Igan at Ma'am Pia. Opo, kasama ko rin po si Atom dito. Mayor, reaction lang po at natapos na itong... Sir Atom, magandang umaga din sa iyo. Okay, reaction lang po sa naging proklamasyon ninyo at hindi naging madali ang kampanya dahil nagkaroon ng pagbabanta at pagtatangka sa inyong buhay, Mayor.
Sa lahat ng nangyari sa akin, lalo akong ginaganahan sa kampanya namin. Kasi gusto kong matupad ang mga plano talaga namin kung ano ang plataforma ng BEPK. At ano po uunahin nyo dyan sa Albuera, Leyte, pagkaupo ninyo, Mayor? Ang unahin ko, ang peace and order at ang at bigyan ng solusyon ang droga dito sa Albuera. Linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Zero tolerance sa amin ang droga. Mayor, si Pia Arcangel po ito. Alam po natin na naging mainit, no, ang labanan dyan po sa inyong lugar. At kapag galing po sa isang mainit na kampanya at ganong klaseng labanan, no, sa politika, mahirap minsan na kapag kayo po ay naupo na sa pwesto na ipagkaisa ang inyong mga constituents. So ano po ba ang balak po ninyong gawin para maipagkaisa silang lahat? Sabi niyo po, peace and order ang isa sa mga uunahin po ninyo. Ang gagawin ko is magmi-meeting kaming ang council ko, magmi-meetingin ko sila. I-arrange namin lahat ng plano para sa peace and order at ang pag-solve ng drugs dito sa Albuera. Mayor Kerwin, ano po ba ang sitwasyon pagdating sa peace and order sa Albuera, Leyte at ito po ang inyong ginawan ng prioridad sa inyong pagka-proklama ngayong araw bilang mayor? Ganun po ba kasama? Ano po yung mga unahin ninyong ayusin? Kasi may mga patay dito pero hindi nanggaling dito sa Albuera. Nanggaling sa katabing syudad, dinadala nila ang mga patay, ang mga pinapatay nila dito sa Albuera. Dito nila tinatapon. At yung pagnanakaw, marami ding magnanakaw dito. Although ang kapulisan natin ay walang hinto ng paghuli at binigyan din ng solusyon ng kapulisan natin yung pagtatapon ng mga patay dito. Ngayon ay wala nang nangyari na tinapon na patay dito sa Albuera. Kasi ang mga kapulisan natin ay 24 oras o nag-iikot dito sa lungsod ng Albuera. At nagkaroon sila ng mga checkpoint from the entrance to the exit of Albuera. Opo. Mayor, hindi kailan na nasangkot ang pamilya nyo sa illegal na operasyon ng droga at hindi simpleng akusasyon yan, drug lord pa nga. So Mayor, yung pagsugpo nyo sa droga, ano layo nito? Malinis ang pangalan ng inyong pamilya? O paano nyo uunay masugpo ito dyan sa inyong lugar? Malalaho ba ang droga sa Albuera? Hindi naman malala ang droga dito. Gusto ko lang sugpuin at para mapatunayan na hindi talaga ako naging drug lord. Naging biktima lang ako. Sa mga alam na natin. Opo. Ay, maraming salamat at congratulations po, Albuera Leyte Mayor-elect Kerwin Espinosa. Ingat po. Maraming salamat din sa iyo sa pagpa-unlock, Sir Egan at si Sir Atom at Ma'am Pia. Magandang umaga sa inyong lahat. Samantala, silipin natin muli ang proklamasyon sa Pasig. Inocencio Warren with 127,104 votes. Raimundo Boy with 122,122 votes. And Enriquez Yusek Ryan with 97,707 votes. On the basis of the foregoing,
we hereby proclaim the above-named winning candidates as the duly elected member Sangguniang Panlungsod of NCR City of Pasig, 2nd District, in the province of National Capital Region, 2nd District. Ayan po nakita natin, nasaksiyan ay mga konsehal sa Pasig City na ayun na po ang kanilang proklamasyon. At nakikita natin yung ating dating kapuso, artista, si Miss Angelo De Leon. Oo, at hindi ito ang kanyang unang termino bilang konsehal sa Pasig City. So siya ay nagbabalik sa konseho. Kanina nakita natin, ang kasama pala ni Mayor Vico Soto, ang kanyang kapatid na si L.A. Mumar. Nandyan din siya para sa proklamasyon ni Mayor Vico. So, inaabangan na natin ang kanyang nauna ang Pasig talaga talumpati makumpleto na, no? sa Metro Manila. Katapos agad. Oo. At pwede na sila magsimulang magtrabaho mamaya. Proklamado. Oo Pirmahan na nga, yung no? mga hindi na pirmahan ng kampanya. Pero kung pagbabatayan itong proclamation, mukhang good ang showing ang performance ng partido ni Mayor-elect, actually current Mayor Vico Soto. Dahil kita nyo, pare-pareho yung jacket, no? Isang partido po. Magpipicture lang. Para sa konsehal, ito ang kanyang makasamahan. Ang buong slate Yes. ni Mayor Vico. Ayan, sana maayos na yung traffic sa Ortigas Extension. Dahil nakakasingit yung mga e-trike, ha? Pero, di ba sa Pasig, doon din sila talagang stricto sa kanilang bike lane, di ba? Oo naman. Oo. So, pangilang termino rin ni Congressman Romulo. Mukhang magkakasabay silang Magkakasabay tatlo, sila halos. pati ni Vice Mayor Dorot Jaworski. Okay. Itong ating mga kandidato sa local positions, no? Hindi lang dito sa Pasig. Nako, ano yan, since last night pa yan, naghihintay na pumasok yung mga boto. At kahit na maganda yung resulta from the night before, ano yan, dire-diretso ang pagbabantay. Pero sa aming kultura ng eleksyon natin, mabago na kung sino yung natalo mo, makiisa, no? Sa administrasyon na nanalo. Yung ganun ba, kalimutan na yung mga nangyari ng kampanya at isulong na yung interes ng lungsod. Oo. Kasi sa atin, ang inaasahan natin, pag may nanalo, sasampan agad ang kaso na dinaya yung natalo. No? Oo. Actually, minsan nga, parang ilang araw lang bago ang eleksyon, nagsasampa rin ng reklamo, di ba? Sa pag-asang kahit maiproklama, kung may disqualification case, baka magbago pa. At, pero gusto ko malaman kung paano, kung may daya man itong bagong sistema natin, paano napasok, no? Dahil sabi nga, pag-aaralan pa lang ngayon ng mga matatalino yan. Kasi ito rin yung mga gagamiting makina pagdating sa 2028. Napaatras na nagulat ako ng 3 taon. Kasi time capsule yata ako. So, tama. Hindi, mahalaga eleksyon kasi yung mga binabanggit natin. Pero alam nyo, napansin rin na marami na mula rin nung tayo ay nag-shift to automated elections, para nag-iba yung reaction ng mga kandidato. Parang before kasi talagang nag-stretch over many days yung bilangan at talagang mas maigting yung nagiging pagreklamo kapag hindi ka pumapasok sa winning circle. At pagod ang mga guro. Pagod ang mga guro. Ngayon, ang bilis kasi ng resulta, parang medyo may shock value. Ang problema, yung iba, ang tinatanong nila, yung transparency kasi hindi nila nakikita isa-isa yung mga boto. So, kailangan talaga na habang tumatagal, nagkakaroon ng kumpiyansa yung mga tao dito sa sistema. Lalo na kung nakikita nila na, kumbaga, yung resulta ay
reliable at hindi nalalayo doon sa kanilang inaasahan. Ang babantayan talaga natin dyan, yung transmission kasi yan. Baka yung isinubo ko sa BCM, yun din ba ang ipapadala sa central ng COMELEC? At ngayon, nakita naman na mabilis ang nangyari. At babalik ka rin dun sa mismong sistema ng botohan. Kasi kung sa umpisa pa lang, ay may pagdududa ka na kung natanggap ba yung balota mo, kung tama yung pagkabasa. May dahilan ka ngayon para questionin ang magiging resulta.